maipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nakatutok naman ngayon ang publiko sa susunod na hakbang ng Senado kung kailan sisimulan ang impeachment trial. Tunghayan ang balita, hatid ni Jade Buhoy. Matapos ang mga pagdinig, botohan at mga deliberasyon sa Kamara, Senado naman ang sentro ng usapin ngayon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan hinihintay kung kailan at paano sisimulan ang posibleng paglilitis. Ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro, mahalagang magpatuloy ang constitutional process upang marinig ng Senado ang buong katotohanan at mabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Giit pa ni Luistro, hindi umano minadali ng House Committee on Justice ang proseso at dumaan nito sa serye ng public hearings, pagsusuri ng dokumento at pagtalima sa due process. Kabilang sa mga aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, mga questionableng SALN entries at umano'y pagbabanta laban sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi rin ni Luistro na ang impeachment ay hindi laban sa isang personalidad, kundi bahagi ng mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Samantala, nananawagan si Akbayan Party List Representative Percival Sandanya na agad ituloy ang impeachment trial at huwag umanong maapektuhan ito ng pagbabago ng liderato ng Senado. Ito ay kasunod ng pagkahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Vicente Soto III. Kasabay nito, naninindigan si Senador Robin Padilla na susundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, habang nakasalalay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang desisyon kung kailan magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Wala kaming dapat ikatakot sa impeachment. Dahil yung impeachment, yan ay nakasaad sa konstitusyon yan. Hindi natin yan pwedeng katakutan. Yan ay dapat namin sundin. Malinaw yan sa saligang batas. Yung leadership change na yan, walang kinalaman ng impeachment yan. Nagkataon lang yan. Iginit naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na tututulan niya ang anumang hakbang na magpapahinto o magpapaliban sa constitutional duty ng Senado na dinggin ng impeachment case. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang Makabayan Bloc sa timing ng pagbabago ng liderato sa Senado na ayon sa kanila ay maaaring makakaapekto sa pag-usad ng impeachment proceeding. Ayon sa grupo, may pangamba umanong maantala o maharang ang proseso dahil sa umiiral na political alignment sa Senado. Umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas. Sa kabila nito, sinabi ng ilang mambabatas na mahalagang manaig ang ebidensya, due process at transparency upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Sa ngayon, nakatutok ang publiko sa posibleng hakbang ng Senado habang patuloy ang panawagang ituloy ang proseso ng impeachment at bigyang linaw ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Umiinit pa ang usapin sa Senado kasabay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at ng kontrobersiya kaugnay ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si Jade Buhoy. Habang nakatutok ang publiko sa posibleng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kamakailan, naging sentro rin ng diskusyon ang umano'y ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado at mga panawagang ituloy ang impeachment process. Iba't ibang pahayag ng ilang mambabatas at grupo matapos kumalat ang video ni De La Rosa na umano'y umiiwas sa posibleng pag-aresto. Dito binatikos ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang senador at kwestiyon kung bakit muling lumitaw ito sa Senado matapos umano'y matagal na hindi dumalo sa mga sesyon. I view the scenery or the scenario, the scene, as pathetic.
Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati na challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo, ikaw ang mapumosas sa akin. And that's exactly what Senator Trillanes did. Samantala, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co na hindi dapat maantala ang impeachment proceedings at dapat ding managot si Senator Bato de la Rosa sa harap ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon naman kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, walang legal na basihan upang pigilan ng Senado ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay De La Rosa dahil hindi saklaw ng constitutional immunity ang crimes against humanity. Kinonde na rin ng Gabriela Women's Party ang umano'y pagbibigay proteksyon kay De La Rosa at muling nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs kabilang ang mga kabataang nasawi sa police operations. Sa gitna ng mga isyong ito, nananatiling sentro ng usapin ang panawagan ng iba't ibang sektor na pairalin ang due process, pananagutan at transparency sa mga kasong kinakaharap ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpahayag naman si Senator Bato de la Rosa ayon dito. Sir, ano masasabi? Itong appeal ko rito, Ano po? sa kanya, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon, nakatutok ang publiko kung paano haharapin ng Senado ang posibleng ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pa rin ito, Senator Bato de la Rosa humingi ng proteksyon sa Pangulo bilang isang mamamayang Pilipino. Sa pahayag ni de la Rosa, sinabi niya na sana ay huwag naman siyang ipadala sa The Hague. Alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Dapat usap ko sa kanya. Samantala, Presidential Spokesperson Yuse Claire Castro sinabi na maski ang mga biktima ng EJK na siyang kasong kinakaharap ni De La Rosa ay humihingi rin ng tulong sa Pangulo. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Sa ibang balita, Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, pinaalalahanan ang Senado na tumalima sa batas sa pag-usad ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte mula sa Kongreso patungong liderato o patungo sa bagong liderato ng Senado. Sa pahayag na inilabas ng CBCP at pinirmahan ng Most Reverend Gilbert Garcera na siyang Archbishop of Lipa at Presidente ng CBCP. Sabi niya, dapat ay ipagpatuloy ang paglilitis at magdesisyon base sa mga witness, testimonya, ebidensya at ayon sa tama at hustisya. Dagdag pa rito na dapat ay huwag nang tanggalin pa ang agaran, huwag nang patagalin pa at agarang mag-convene bilang impeachment court ang Senado dahil ang pagkakaantala ng trial ay pagkakaantala rin ng hustisya para sa mamamayang Pilipino at gayon din para kay VP Duterte. Samantala, nanawagan din ng CBCP na dapat ay gampanan ng bawat Pilipino ang responsibilidad na magkaroon ng patas at mapagkakatiwalaang paglilitis at dapat ay bantayan ito upang masiguro ang katotohanan at integridad at bantayan din ang misinformation, disinformation at manipulation.
Sa ibang balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang Polaris Manpower and Documentation Services sa Santa Cruz, Manila dahil sa umano'y illegal na recruitment ng mga aplikanteng nais magtrabaho abroad. Ayon sa DMW, nag-aalok umano ang ahensya ng trabaho sa Taiwan, Canada, Finland at New Zealand kahit wala itong valid na lisensya mula sa ahensya. Nangako rin umano ito ng mas mataas na sahod para sa hotel workers, cleaners at production operators kapalit ng aabot sa 250,000 pisong bayad para sa processing at dokumento. Babala ng DMW, hindi kailangan ng pribadong ahensya sa mga lehitimong government-to-government hiring program. Kaya't hinihikayat ang publiko na beripikahin muna ang recruitment agencies bago mag-apply abroad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.